Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi rin sa inyo ng mga aking mga personal na karanasan sa aking buhay. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking karanasan. Medyo nakakatakot tong karanasan na to. Para sa iba, alam ko, lalo na ngayon, undas para sa mga taong ating mga kamag-anak na namayapa na. Ito ay patungkol sa aking mga pangitain. Actually, nag-start to siguro mga way back mga 3 years ago o 2 years ago, something like that. Ito ay patungkol sa aking mga nakikita, nag-trigger sa aking mga mata. Meron akong kasamaan sa trabaho noon na medyo may katandaan na siya. Hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan. Siguro ang edad niya mga nasa 60 plus, mga ganun. Matagal na rin siya sa kumpanya na pinapasukan ko. At mabait naman tong tao na to. Para sa kaalaman ng iba, may mga nararamdaman din akong kakaiba na hindi pang karaniwan sa isang normal na tao. Na sa sarili ko, hindi ko inisip na ano ba ito? Itong bagay na to, para saan ba to? May mga tanong kasing namuho sa isip ko that time na bakit ako nakakakita ng mga ganun? To cut the story short, yun nga, sinabi ko, patungkol ito sa isang tao na kasamahan ko sa trabaho. Nasa isang nasa isang pagkakataon, nasa isang lugar lang ako, noong time na yun, sa may bandang bayan. Sa bayan ako noon, noong time na yun. Nakita ko tong si kuya na to. Tawagin natin siyang si Kuya G. Ngayon si Kuya G, naglalakad siya dun sa bayan. Ngayon para sa tinitingnan ko siya kasi nakatambay ako doon sa may bilihan ng panaderia sa may tinapay. Tinapayan ba 'yun? Bilihan ng tinapay. Ako yung nakatambay doon. Naglalakad siya ngayon. Medyo malayo pa lang siya. Tinitingnan ko siya. Iba na yung iba yung tingin ko sa kanya, parang napakadilim ng aura niya. Ibang pakiramdam ko, tapos malamlam yung katawan. Tapos iba ang nakikita ko para sa kanya. Parang may something nakakaiba sa kanyang katawan. Na hindi ko masabi kung ano 'yun. Pero para sa akin, parang nakakakita ako ng itim sa paligid niya. Para bang yung aura kasi ng tao makikita mo maliwanag, minsan iba-ibang kulay yan. Pero sa kanya nakikita ko, talagang napakaitim yung yung aura niya, maitim na. Tapos parang malamlam yung kulay niya. Parang maputla siya o kung ano man. Di ko pinansin masyado yun. Binati ko siya, sabi ko, "Kuyang, kamusta po?" Sabi ko, "Pauwi na po kayo?" Sabi ko. Sabi niya sa akin, "Oo, pauwi na ako." Pero yung boses niya, parang kakaiba, parang nasa ilalim na ng lupa. Yun ang aking pakiramdam. Ang aking pakiramdam sa kanyang salita, sa kanyang boses. Hindi ko inintindi yun. Nung araw na yun, kinaumagahan, may nangyaring kakaiba. Kasi dun sa mismong lugar ng aming tinitirahan, iba kasi yung kanilang flat, nasa bandang kabila silang building. Umaga pa lang may nangyari sa kanya. Ang nangyari, nadulas siya dun sa sa kanilang banyo. Sabi nila nililigo siya doon o kung ano man. Pero napansin nila na si Kuya G nga, nung gabi pa lang na yun, nung nakita ko siya, yung napaihi pa nga sa kanyang higaan sabi ng mga kasama niya doon sa kwarto. Tapos yun na nga nangyari, nataranta na sila, pinasok siya doon sa loob ng banyo, dahil naihi siya, tapos iba na yung pakiramdam niya, tapos nag-CR daw, maliligo lang siya, napaalam sa mga kasamahan niya. Ito na ang kinatatakutan nila na nangyari.
Nung ano na siya, nung nandun na siya sa banyo, nakarinig sila ng kalabog. Yung pala, na ano na siya, yung parang natumba na siya, tapos tumama yung ulo niya sa ano, sa sahig o something na matigas. At iba na rin yung pakiramdam niya. Parang ano na siya na-stroke siya that time. Yung time na yun. Tinakbo nila siya sa ospital, pero hindi na umabot. Ang nangyari doon, ano na, parang dead on arrival na siya. Hindi na siya na-revive. Para sa akin kasi, yung mga ganung bagay, parang napaka-unusual yung mga ganung bagay. Parang hindi pangkaraniwan ba na. Makakakita ka ng ganung tao, tapos, bakit parang itim ng aura nito? Tapos, all of a sudden, kinagumagahan, mamamatay na pala siya. Kaya sabi ko nga sa iba na may mga pangitain na gano'n na nakakakita ko, isinare ko sa mga kaibigan ko na yun nga, bago siya namatay si Kuya G, si Kuya G, nakita ko yung siya nung araw na yun sa mismong bayan, nakatambay nga ako doon sa Perande Panaderia, na iba yung pakiramdam ko, iba yung nakita ko sa kanyang aura, na maitim, na malamlam at maputla yung kanyang tsura, parang hapong-hapo siya nung time na yun. Di yun nga, nangyari. Pinento ko sa mga kasama ko, sabi sa akin, natakot sila, sabi nila, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Nakakatakot naman yung sinasabi mo. Baka mamaya, kung ano na nakikita mo na sa amin. Pero sa akin naman, sabi ko, hindi naman ganun. Hindi naman lahat nakikita ko ng ganun. May pagkakataon na nakita ko yung tao na yun, ganun ang tingin ko, iba na ang tingin ko sa kanya. Na parang may something nakakaiba sa kanya, na malapit na siyang mamatay yung time na yun. Di nangyari, yun nga, kunento ko sa kanya. Sabi sa akin ng mga kasamahan ko, pag nakakakita ka ng ganun, yung tao na ganun, tapikin mo. Sabi nga nila, tapikin ko daw o payuhan ko na mag-ingat, nakamustahin ko o para ma-deflect pa kung anong mangyayari sa kanya. Hindi matuloy kung anong mangyayari sa kanya. Sapagkat ako baguhan na ako sa mga ganung bagay, siguro yung kamalayan ko sa spiritual, nakakakita ko ng mga ganun, bumubukas unti yung aking kakayahan ba, yung aking mga mata sa mga ganung bagay. Ang aking ikatlong mata bumubukas sa ganung mga bagay. At hindi lang sa ganung pagkakataon nangyari yun. Sumunod na mga taon, pagkatapos ni Kuya G, meron akong kasamaan din sa trabaho dati. Makasunod lang na taon na yun eh. Na magkakasunod na taon yan eh. Hindi siya, ibang lahi niya. Mabait din siyang tao. Mananahi yun eh, yung lalaki na yun. Tatahi ng mga pantalon o kung ano man. Pag halimbawa, sira yung pantalon ng ibang mga nagpapatay sa kanya o kaya konting repair lang sa mga Nung time na yon, nakita ko siya dun sa mismong tinatrabahoan ko. Lalakad siya. Yung pala yun, galing na pala siya sa kanilang lugar. Tapos, na pala siya, na operahan na siya sa kanyang puso nung time na yun. Hindi ko alam na meron pala siyang history tungkol sa kanyang puso. Na may sakit pala sa puso itong tao na to. Hindi ko alam pangalan niya, pero nung time na yun, nung tinignan ko siya, gano'n na naman yung nakita ko sa tao na nakita ko na malapit na mamatay, na si Kuya G, gano'n din yung nakita ko sa kanya. Parang iba na naman itsura, at malamlam ang kanyang itsura, parang na madilim yung aura niya, na iba ang tingin ko sa kanya. Tapos sinabi ko sa mga kasama ko, sino ba yung ako? Tsaka tanda ko yung damit niya, checkered na pula. At iba yung pangitain ko sa kanya, na itong tao na to, may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Ang nangyari sa tao na yun, itinakbo nila sa sa ospital din. Nangyari nga. Itinakbo nila sa pagamutan. Ang nangyari kasi sa kanya, yung dibdib niya sumisikip, naninikip yung dibdib niya. Siguro dahil na rin sa operasyon, na siguro na-stress siya sa kanyang nabalitaan kung ano man, sa mga pangyayari sa mga paligid niya. Kaya yun nangyari yun. Naitakbo pa nila sa pagamutan. Ang nangyari nila doon sa pagamutan, nakakausap pa nung kasama namin sa trabaho eh. Kaya lang, nung time na saglit lang, mamaya-maya, nag-declare na yung sa pagamutan doon, emergency sila ng mensahe na meron nga daw pasyente na gano'n na agaw buhay na. Imagine niyo guys, may mga ganung sitwasyon na may pagkakataon nakakakita tayo gano'n. Parang siyempre sa sarili mo, parang ano ba ito? Parang kakaiba yata ito nakikita ko. Ang nakakatakot naman yata itong mga to.
Ikwento ko na naman ulit sa mga kasamahan ko na nakita ko nga yun, ganun din, ganun na ganun din. Sabi na naman nila sa akin, bakit kasi hindi mo sinasabi sa tao? Pag nakikita mo yun, tapikin mo yung tao. O kaya na, baka naman kami na naman ang makita mo, delikado na, kaya medyo yung ibang mga kasama ko parang nalayo na sa akin ba. Pero sabi ko na lang, pasensya na, dapat pala kung nakakita kang ganun, sabihin mo. Di yun yung pangalawang pagkakataon. Yan yung kwento ko sa inyo. Ngayon, meron na naman ikatlong pagkakataon naman. May pangitain na naman ulit ako nakita. Meron akong amo na dati na siyang nag-resign na siya sa aming trabaho. Dati kong amo siya. Nag-for good na siya. Di ang nangyari sa kanya, di umuwi na siya sa sarili niyang probinsya, sa kanilang lugar. Hindi na siya nagtuloy ng magtrabaho. At siguro nababalita-balita namin na meron iniinda siyang sakit. Kasi nung time na yun, nagpa-resign na siya. Nagpa-medical na siya dahil meron nga siyang problema sa kanyang katawan. Tinanggal na rin siya sa trabaho dahil sa may edad na rin, saka may problema sa katawan. May isang gabi na merong pangitain sa akin na nagsasabi na yun nga. Saka dalawang beses nangyari yun. Isang gabi, bandang umaga, nasa trabaho ako. Meron akong naaninag na mangyayari sa kanya na 4 na buwan o 3 buwan o 4 na buwan mula buwan ng aking sinabi doon sa kasamaan ko, mawawala si Bossing. Si Boss R. Tawagin na lang siyang sa pangalang si Boss R. Yung si Boss R na yun, napakabait na tao na yun. Tinuruan niya ako para magtrabaho. Hindi pa ako marunong magtrabaho dati sa mga field na pinasok ko. Bagbagon lang ako, napakabait niya. Unang-unang araw na pagpasok ko sa trabaho, wala akong pera, inabutan niya ako, pinahiraman niya ako. Pag sahod mo, saka mo nalang bayaran. Kaya hindi ko makakalimutan yung tao na yun. Napakabait sa akin yung tao na yun. Kaya lang, wala ako sa posisyon para sabihan siya o warningan siya sa mangyayari para sa kanya. May mga bagay kasi guys na hindi natin kontrolado. Pero nakikita natin yung mga ganung pangyayari. Wala tayo sa posisyon. Hindi natin kontrolado yung mga ganung bagay. Katulad na lang sa tao na malapit nang mawala sa mundo, Diyos lang ang nakakaalam at magsasabi sa ganung pagkakataon na nalalaman man natin o binibigyan tayo ng konting insight sa ating paningin o kung ano man, pero hindi nangangahulugan na kaya natin kontrolin yun o baguhin yung mangyayari o wawarningan natin sila mawawala hindi na matutuloy mangyayari. Hindi, dahil tayo ay mortal lamang, wala tayo sa kapasidad o kakayahan para kontrolin yung mga ganung bagay o pigilan. Ngayon, nung nagulat yung kasamahan ko na sabi pa nga sa akin, sinabi ko sa niya 3 buwan o 4 buwan mula ngayon mawawala si Bossing R. Sabi pa nga nung kasama ko sa akin, nung kasama ko sa trabaho, huwag kang magbiro ng ganyan, hindi magandang biro yan. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako nagbibiro. Sabi ko sasabi lang ako ng totoo kung ano yung nakikita ko sa aking paningin ba. Kasi siguro the time, bukas yung third eye ko, nakakakita ko ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Sabi ko nga, isa sa katangian yun ng ikatlong mata ko na nakakakita ako ng mga bagay na hindi pangkaraniwan na mangyayari. O hindi pa man mangyayari, nakikita ko sa mga tao, kung nakakita ko kung malapit ng katapusan ng taong ito, ano mo nangyayari sa kanya, o may nangyayari ba sa kanya o ano. Kaya sabi ko sa sarili ko, siyempre sa sarili ko, hindi ko naman masyadong iniisip yun. Parang siguro kung ayaw nila maniwala, okay lang. Kung hindi naman maniniwala, okay lang din. Kaya nung nawala nga si Boss R, yung time na yun, hindi na ako nagtaka. Kasi nakatakta yung ganung pangyayari na pinakita sa akin. Siguro sabi rin sa akin na mabuting tao sa iyo ito na tinulungan ka. Natural lamang na malaman mo kung ano nangyayari sa kanyang buhay, kung anong kaganapan sa kanyang buhay. Bago siya nawala nung time na yun, talagang malakas ng pangamoy sa akin. Talagang napakahalimuyak ng bulaklak. Kung saan ako magpunta, sumusunod sa akin. At may isang pagkakataon na sa trabaho ko, may nakita akong aparisyon doon na nakatayo sa isang lugar. Na halos sa akin pakiwari ay siya yung nagparamdam sa akin. At
minsan nasa loob ako ng isang ng trabaho sa aming pinagtatrabahuhan, nagpaparamdam sa akin doon sa mismong pinagtatrabahuhan ko. Pero sabi ko, wag naman akong takutin. Sabi ko nga lang. Pero yun nga, nangyari na ngayong nangyari. Wala naman ako sa posisyon para pigilan kung ano man yung pangyayari na yun. Kaya sabi ko nga kung nasaan man siya ngayon, salamat sa mga tulong niya sa akin, sa mga tulong niya sa akin para sa mapag-aralan ko yung patungkol sa trabaho. Hindi naman ako, baguhan lang naman ako dati, wala naman akong kaalam-alam din. Tinuruan niya kung paano lahat. At tinuring niya rin ako parang isang tunay na anak. At nalulungkot ako para sa kanya, sa nangyari sa kanya, ngunit wala naman ako sa posisyon para pigilan kung ano mangyayari para sa kanya. Yun ang ikatlong pagbabahagi. Sa ika-apat naman ang pagbabahagi ng aking nakikita, ito katotohanan real talk to. Hindi ako gumagawa ng kwento guys para ma-impress kayo ano hindi. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko rin ma-explain kung ano yung nangyayari na yan. Ito naman ay patungkol sa aking tiyahin. Matagal na siyang may sakit at nag-undergo siya ng gamutan katulad din ng aking nanay. Pares lang silang may sakit na ganoon din. Ngayon, di sabi ko sa kapatid ko, tumawag ko sa kapatid ko kasi nakita ko yan sa panaginip ko. Sa balintataw ko, sa panaginip sa kabalintataw. 2 beses din ganoon din. Sa aking panaginip at saka sa balintataw ko na yung tiyahin ko na yun, 4 na buwan mula ngayon, sabi ko, nung time na yun, nung sinabi ko sa kapatid ko nung time na yun, na may buwan yun eh. Hindi ko na malala kung certain buwan na yun. Mawawala si Tita M. Tawagin na siyang Tita M. Mawawala si Tita M. Sabi ko sa kanya, sa kapatid ko, babae, sumunod sa akin. Sabi niya, kuya, hala, bakit nakakita ka ng ganyan? Sabi ko ganyan, huwag ka magtaka sis ko, mawawala yan. Tsaka sinabi ko rin dun sa kapatid kong nauna sa akin, yung ate ko, binanggit ko rin yun, yung bagay na yun. Sabi ko, huwag ka mabibigla ha. Kasi 4 na buwan mo lang ngayon, mawawala ka ako si Tita M. Sabi ko sa ate ko, hala, sabi ng ate ko, totoo ba yan? Sabi ko, ayaw ko lang baka ako matakot kayo, pero kasi may mga nakikita ako na hindi pangkaraniwan, na nakikita ko sa paligid, na nangyayari rin. Ngunit sa akin lang, para sa akin, masyado rin ako naninibago sa ganitong mga sitwasyon. Hindi pangkaraniwan para sa akin to. At hindi rin naman ako natutuwa sa mga ganung bagay. Ngunit wala akong magawa sa posisyon na para pigilan o yung mga ganung bagay na sabihan sila o kung naman na pigilan kung anong mangyayari para sa kanila. Dahil wala rin naman ako sa posisyon dahil ako ay isang mortal lamang at bukod doon, Diyos lamang ang nakakaalam. Siguro may dahilan din para ipakita sa akin yung mga ganung bagay na maaaring malalapit sa akin yung mga tao na yun. Na katulad yun nga, yung tiyahin ko nga na nawala siya, kamakailan lang. Sabi ko nga sa kapatid ko, huwag ka magtaka. At nung time na nawala yung si Tita M, hindi na ako nagtaka. At saka sa sarili ko, walang luha lumabas sa aking mata. Nung unang araw na naramdaman ko yun. Pero later on, umiyak din ako kasi siyempre tiyahin ko rin yun. Pero para sa akin, sa sarili ko, papasalamat na rin ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat kasi naibsan na yung kanyang paghihirap. Napakatagal niya na rin naghihirap sa kanyang karamdaman. Actually, nung time na nagkaharap din kami ng tiyahin ko na yun, may pagkakataon na gusto ko siyang gamutin that time. Pero nag-refuse siya sa akin na hindi daw siya naniniwala sa mga ganung bagay. Pero ganoon pa man, binigyan ko siya ng isang papel na hawakan niya yun. Kasi bago nangyari yung kanyang kamatayan, 2 taon pang lumipas talagang naisave pa rin siya, nadugtungan pa rin kunting niya, yung kanyang buhay. Dahil nagkaroon din siya ng seizure nung mga nung bago ang 2 taon, may nangyari sa kanya na muntik-muntik na rin siya. Pero talaga sabi ko nga, kahit anong dalangin natin na pigilan kung anong mangyayari na sanay gumaling siya kung naman. Kung talagang kalooban na talaga ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na ang isang tao ay mawawala na, yun ang talagang katapusan niya, wala na rin tayong magagawa. Kaya para sa akin, siguro, sa aking mga nakikita, sabi nga ng iba na sabihan ko ng iba, o ginagawa ko rin yung iba na
sinasabihan yung mga kapatid ko, sinasabi ko kung ano nangyayari. Pero sa mga pagkakataon na mga unang naranasan ko yan, wala naman akong kamalay-malay, wala akong kamukhang sa ganung bagay. Siguro para sa akin, aral na rin sa akin to, na kung sakali man makakita ko ng mga ganun, tama nga siguro nung sabi ng iba na tapikin ko o kausapin ko man lang para ma-deflect o mawala man yung ganung mga senaryo na aking mga pangitain. At para sa iba na mga may mga ganun din kakayahan o may mga ganun din nakikita, siguro para sa atin siguro aral din na sabihan natin yung mga taong natin nakikita para mag-ingat din sila sa kanilang buhay o kung ano man. Sapagkat hindi pang karaniwan yung ganung bagay. Sa edad ko na to, ngayon lang nangyari sa akin yung ganung mga pagkakataon na nakakita ko ng halos 4 na beses na nakakita ko ng nangyaring ganun. Na halos sunod-sunod lang na taon. Nakakatakot para sa mga baguhan na tao, siyempre. Sakit nung una sa akin, parang natakot ako, bakit ganun? Ba't na ako nakakita ng mga ganyan? Ano yun? Siyempre, hindi ko naman alam na may mga ganung bagay. Pero sa ganun pa man, nagdadasal ako ng taimtim sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Na ano man po nakikita ko, sana po, gabayan nyo pa rin po ako sa aking mga nakikita kung ano man. Para sa mga tao na kung anong dapat kong gawin, hinihingi ko yung panalangin sa Panginoon Diyos na mga katanungan na ano po ba dapat kong gawin sa ganung sitwasyon. Kaya naisip ko na lang, sa pagdating ng araw, maka-encounter man ako ng mga ganun ulit, o wag naman sana na makakita ko ng mga kakaiba kahit sa ibang tao kung sino man, siguro sasabihan ko na lang yung tao na to na mag-ingat siya o dapat siya ay magdasal palagi, magsimba, humingi ng pagpapatawad sa Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at para maligtas siya sa anumang kapahamakan. Nakakalungkot lang na may mga ganung pagkakataon na sa buhay natin na dumarating yung mga ganun na hindi ko rin ma-explain sa aking sarili dahil hindi naman ako first time nga lang mangyari nga sa akin yung mga ganun. Sabi ko nga, nakakagulat, totoo lang guys. At yun lamang binabahagi ko sa aking mga pangitain na nakikita. Sana po maging bukas na kaisipan din itong aking ibinahagi para sa iba na may mga kakayahan din na katulad ng sa akin o kung naman. Mag-comment kayo, magsabi kayo kung ano mga nakikita nyo rin. At hindi man siguro pangkaraniwan sa atin to, may dahilan din siguro kung bakit binabahagi sa atin to, pinagkaloob sa atin to yung mga kakayahan na to. Kung para saan ito, para saan natin to gagamitin. Ngunit para sa akin, sana lang kung makakita man ako ng mga bagay-bagay, magkaroon ako ng lakas na loob para sabihin sa tao ito kung anong pwede mangyari sa kanya upang mapigilan kung ano man. Kahit sa mga sadaling bagay lang na ma-deflect o kung ano man, hindi matuloy kung anong mangyayari ng mga ganung bagay. Kasi napakalaga ng mabuhay sa mundo at nakakalungkot lang na may mga taong mga ganito na mawawala sa mundo na kung may magagawa naman tayo siguro o kung naman kahit sa pinakamaliit na bahagi ng pagtulong sa kanila kung naman magagawa natin. Kaya para sa lahat, sana ang aking kaunting pagbabahagi ng aking karanasan ay maging aral din para sa lahat o siguro ma-enlightened din kayo para malalaman nyo na may mga ganitong mga nangyayari talaga sa totoong buhay na hindi tayo dapat magtaka o matakot o kung ano man. Sapagkat ako, sobrang natakot ako nung mga umpisang mga ganong pagkakataon. Pero nung mga later on, tinanggap ko na lang sa sarili ko na may mga ganong bagay ako nakikita. At siguro pinagkaloob ng Diyos ang mga makapangyarihan sa akin yung mga yon at ang mga gabay para siguro magbigay ako ng babala sa iba. Sa mga tao na may mga ganung mangyayari sa kanilang buhay. Yan naman po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito, sa binigyan ako ng pagkakataong makapagbahagi ng aking mga personal na karanasan. At sana magkaroon ng magsilbing aral ito sa inyo. Sa mga taong may mga kakayahan din na mga ganitong mga bagay, sana i-share nyo rin kung ano yung mga inyong mga kakayahan o mga nakikita nyo at magsilbi rin itong wake up call para sa atin. Siguro magbigay rin sa atin ng mga bagay para tulungan natin iba mga tao para sa kanilang buhay din. At para sa mga Spiritual Warriors Group ng Sotor Coronados at lahat ng mga solid subscribers, mga supporters, salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Kung wala po kayo, wala pong channel na to at salamat din sana sa mga taong may mga kakayahang pang-spiritual na hindi pangkaraniwan. Tumatawag ako muli sa inyo, kumakatok sa inyo na sana pag-aralan nyo itong mga bagay na ito
at upang maproteksyonan nyo ang inyong sarili, ang inyong pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay, at makatulong na rin kayo sa inyong mga nasasakupan ng mga tao na kailangan tulong ng walang hinihing kapalit na bagay, at upang mabuksan din at upang magising ang inyong mga kakayahan. Salamat sa pagkakataon pinagkaloob din sa akin na makapag-share muli, at sana may mga pagkakataon pa ma-share ko pa yung aking mga personal na karanasan sa inyo. At marami pang pagkakataon, siguro marami pa tayong ma-encounter na mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan, at i-share ko sa inyo lahat ng mga bagay na yan, kung ano mga nangyayari sa akin. Maaaring may mga pagkakapareho sa inyo, at may share nyo rin sa akin kung ano mga nangyayari sa inyo para makikita natin. May share nyo rin, magkaroon tayo ng brainstorming, malaman natin ano ba ang kaibahan, may pagkakapareho ba. Yun naman po, at hanggang sa muli, maraming salamat po.